Bisan kinsa makahatag og tabang, walay pili kini. Bisan pa sa kahintang sa kinabuhi sa katawo, basta gusto lang niya nga mutabang. Adunay kwarta man o wala, adunay katungdanan man o wala. Ang labing importante, ang iyang kasing-kasing mao ang nagbuot nga mutabang nga walay gipaabot nga baylo. Atong ilaylaho ng mga tawo nga mipili nga mutabang ug mag-alagad sa ilang isig katawo sa Santa Cruz, Davao del Sur. Unsa kaha ang mga problema nga ilang giatubang karon ug unsaon nila nga mahimong kabahin sa solusyon niini? Problema sila sa tubig, ang Santa Cruz ang daming tubig. Kaya nga nagtaka ako, a simple problem, hindi nila ma-resolve. Kailangan maghintay ka ng 12 o'clock, pag 1 o'clock, mawala na. Yung mga ano talaga yung pangangailangan ng mga nasa mababa na mga tao. Tapos, personal po talaga kung nakasama sila. Tapos nakita ko talaga yung needs talaga nila na dapat i-address. Doon, marami tayong nakikita na mga problema sa mga kababayan natin. Nakikita natin yung mga hirapan, insurgensiya, paano natin sila tutulungan, paano tayo makatulong sa kanila. Kawalan ng trabaho sa ating bayan sa Pilipinas. Isa yun sa nagtutulak sa akin, kaya ako nag-abroad. Nakikita ko po talaga yung problema sa Negros, especially yung water system. Maliit pa ako, Ma'am Susan, yung tubig noon, 8 o'clock lumalabas ng gabi. Ngayon, medyo alas 2 na madaling araw lumalabas. And lowland barangays. Pag malakas po yung ulan, usually po affected po talaga yung nasa lowland areas namin. Dahil ipagpatuloy ko yung scholarship namin. Inon na mga residente sa Santa Cruz, ilang gibati usab ang kalisod sa mga tao dinhi. Mao na mipili sila nga mag-uban aron makatabang ug makaalagad sa ilang lungsod. Nahibalo ba mo nga tubig ang nag-unang problema sa Santa Cruz? Bisan pa nga tubig ang usa sa labing importante nga panginahanglan sa tawo or mabuhi, ang kakulang sa tubig ang ilang labing dako nga hagit. Subukan mo sa isang bahay na maganda, walang tubig, titira ka ba o hindi? Hindi ka makatitira kasi walang tubig. Same with Santa Cruz, problemado po yung patubig sa amin. Apan, adunay solusyon si Jaime Lau Sr. alang niining Kasi problema. ang aquifer ng Santa Cruz, malapit lang, maraming tubig talaga ang Santa Cruz. Yung ibang lugar nga, flowing nga ang tubig. 15 years na siya, dapat i-rehabilitate na yung mga tubo. Ang water shortage, usa lang sa daghang problema sa Santa Cruz nga kinahanglan dayon solusyonan. Dugang pa niini, dako usab ang problema sa lungsod bahin sa kalamidad sama sa kusog na pag-ulan na hinungdan sa pagbaha. Pag nag-timing high tide, yung dagat, syempre yung volume ng tubig galing sa highlands namin, pagbaba, hindi na makakalabas sa dagat kasi nga high tide. Kaya yun medyo nagpa-flood talaga sa lowland. Usa sa labing epektibong pamaagi, mao ang kahandaan sa bisan unsang kalamidad nga mahimong moabot. Ug aron mahimong andam ang katawhan, kinahanglan nga adunay disaster preparedness lessons na ilang matun-an. Volunteer, kami po yung nagtiteach sa mga schools about first aid, safety. Kaya po medyo na-adapt after a while, naging teacher po ako ng swimming. Tungod niini, nagkahiusa ang Team Jaime Lau, nakasagaran mga engineers, busag itawag usab sila na Team Builders. Aron mahimong kabahin sa solusyon sa mga problema sa ilang lungsod sa Santa Cruz. Service kasi is a public servant. Kailangan tulungan natin ang mga basic needs ng mga tao. Every birthday, bigyan sila ng cake plus may 500 pesos panakas. I-doble ko yun. Gawin ko 1,000. Asahan po ninyo na nandito lang po kami. Father ko po, si Jaime Lau, at ako po, yung lingkod, si Jun Lau. Pagpatuloy po natin kung ano yung nasimulan, yung progresibong Santa Cruz. Tinuod gayod na ang pagtabang sa isig katawo, posible bisan unsa pa ang kahimtang sa kinabuhi. Ang importante, kini gibutang sa kasing-kasing ug gibuhat sa tinuod nga buhat.